Sino ba ang aayaw sa gata? Isa ito sa mga paboritong sangkap nating mga Pilipino. Basta may gata ang pagkain, tiyak na babalik-balikan sa mesa. Sobrang creamy. Ngayong gabi sa Pinasarap, ang mga putahing masarap na mas magiging malinamnam pa dahil sa gata. Ang boring naman kasi kapag pritong isda na. Oo, di ba? Level up natin. Ito na yung gata. Ayan. Tilapia pero make it more social. Di ba? Balanse yung flavor. Sasabak din tayo sa Kudkuran Challenge para makakuha ng gata. So ito na nga mga Habibis. Makakasama ko sa challenge na ito ang content creators na sina David and Rai o mas kilala bilang Habibis. Okay, 3 minutes daw magkukudkud tayo. Ready and go. First time ko tong gawin. Hindi ako marunong. Hirap. Oo nga eh, parang sanay na sanay. First time ko tong gawin. Ano ba? Oh my gosh, baka lumabas yung yung parang brown. Hirap. Oh my God. Ay! Ay, lumalabas! Ito na lang ang... Ay! Sayang! Sino kaya ang mananalo? Ang mga simpleng putahe na ating nakasanayan, pina-espesyal ng gata. Level up na dessert at pasta rin ang titikman ng ating kapuso celebrity na si Mikoy Morales. So kumukulo na siya at ngayon palang amoy na namin. Ako, tingin na ang kanin. Ulamin ko na yan diretso, hindi ko na hintayin yung lahat. First time ko to, so let's see. Pasado kaya sa kanyang mga ito? Iba't ibang putahing pinasarap ng gata. Titikman natin yan. Karaniwang nadidikit sa gata ang mga Bicolano. Kaya lalayo pa ba tayo? Ang ating unang putahe ngayong gabi, Bicol Express. Pero bukod sa gata, mas pina-espesyal ito ng alige. Naku, pag sinabing gata, hindi pwede hindi tayo magluluto ng Bicol Express. Kasama ko dito ngayon si Chef N. Simulan na po natin, Chef. Simulan natin sa oil lang. Tapos, Then we put the ginger. Ang Yan, luya. matadamihan natin yan. oo. Bakit ba, Chef, laging kapag may gata, May palaging luya. may luya? Oo. Yan o, kasi ma'am, nakakapagpadagdag siya ng bango. Tsaka din ang lasa sa gata. Pag naghalo siya, nagiging malilamnam eh. Oo, tsaka minsan kasi yung gata, kapag matagal mo nang hinakain, medyo nakakaumay ng Opo. konti. Yung ginger, pang ano siya, pang balanse. Pambalanse, Oo. correct. Sunod ng igigisa ang bawang at sibuyas. Alam niyo ba mga kapuso na isa sa mga unang episode ng Pinasarap ay Bicol Express. Inimbestigahan namin bakit nga ba Bicol Express ang Ayun. tawag sa Bicol Express at nalaman namin na yung Bicol Express na dish pala ay galing mismo dun sa tren, the Bicol Express train na bumabiyahe mula Manila papuntang Bicol at pabalik. Kasi nung unang panahon, may mga nagbebenta pala doon sa sa mismong Yung tren. tren, oo. Oo, sa mismong tren na pumupunta ng Bicol, may mabibili ka doon na isang masarap na dish na puro sili, sigarilyas, at gata. Yun Ang nga tawag ang nila kwento. noon ay sinilihan. Pero over the years, Pinangalan tinawag na na siyang siya. Bicol Express kasi doon mo lang matitikman daw sa Bicol Bicol Express Express. train yung masarap na Yun. dish na ito. Ilalagay na rin ang siling pangsigang at ang napalambot ng pork ribs. Bakit niyo po naisipan na talagang malalaking tipak ng... Kasi alam mo naman Pilipino man pag kumain eh. Kumbaga, pag naghanda tayo, mas maganda tignan yung malalaking gayat na ulam eh. Para pag inilagay mo sa mesa, medyo galante yung dating natin. Eto na ngayon. Ito yung unang makasalanan. Yung unang makasalanan, ang alige. So medyo iko-coated lang Ano po natin ito? siya. Taba ng talangka? Taba ng talangka, ho. Oo. Bakit niyo naman po
naisipang lagyan pa ng alige. Nangyari lang dito kasi ma'am noon na may sobra kaming gamit. Ano kaya lagyan natin? Kami mga kusinero pag ano-ano na i-invento during, kumbaga may tawag na disgrasya moment eh. Pag okay na siya ma'am, lalagyan na natin. Ito pong nilalagay po natin ay kakang gata. Kakang gata, Oo, ito yung coconut cream o yung unang piga. Unang piga. Ihahalo na rin ang sigarilyas. Hihintayin lang itong kumulo at hahayaang magmantika ang gata. Okay ma'am, pwede na po to. Wow! Eto na ang certified putok-batok kasi meron ka ng baboy, meron ka pang gata, meron ka pang alige. Napakasarap. Ay, grabe. Yung linamnam ng alige at saka ng gata, parang perfect combination. Bagay na bagay yung flavor ng gata at saka ng alige. Perfect combination siya. Tapos yung alat-alat ng baboy. Grabe. Linamnam overload ito. Mapaparami ka ng kanin. Ibang level. Masarap na yung Bicol Express. Ni-level up mo pa with adige. Tapos ang daming baboy na may taba. Perfect. Sawa na ba kayo sa pritong tilapia? I-level up natin yan. Siyempre, pasasarapin din ito ng gata. Alam nyo ba na bukod sa Pilipinas, may dalawang bansa pa na top producers ng coconut sa buong mundo. Ito ay ang Indonesia at ang India. So kapag nagawi po kayo ng India at Indonesia, nako, mapapansin po ninyo na marami rin silang mga dishes doon na gumagamit ng coconut milk o gata. Sa buong Southeast Asia, naku, pag pumunta po kayo ng Thailand, pumunta kayo Malaysia, gumagamit din sila ng gata. Ang iluluto po natin ay ginataang tilapia with green curry sauce. Umpisahan na natin. Unang igigisa ang sibuyas, bawang, tanglad, at ang green curry. Pag inaamoy ko yung green curry, para siyang may cumin. Mga 7 merong spices ho yan. 11 herbs. Lalagyan din ito ng siling pangsigang, patatas, at carrots. Ibubuhos na rin ang gata o ang coconut cream. Ito po ay unang piga, Unang pa piga rin. pa rin, Coconut cream pa rin. Yan, lalagyan din lang natin ng Ano po konting ito? laurel ho. Dinurog lang ho. Laurel, dinuro. Hayaan lang itong kumulo hanggang sa mag-reduce ang sauce nito. Pagkatapos, ibuhos na ito sa ating pritong tilapia. Luto na po ang ating ginataang tilapia with green curry sauce. Sosyal, diba? Very aromatic. As in talagang pagka subo mo pa lang sa kanya, parang naaamoy mo na yung tanglad, yung curry, yung anghang niya. Pagka nalunok mo na siya, nandun yung anghang. So, hindi naman siya yung nakakapasong anghang. Nandun yung linamnam ng gata. Panalo. Ang gata ay galing sa niyog. At paano tayo makakakuha ng gata? Siyempre sa pagkakayod. Kayod challenge tayo for today's video, mga kapuso. Dahil gata ang ating special ingredient ngayon sa Pinasarap, naku, hindi tayo maggagata na gamit lang lata o kaya powder Talagang kukuha tayo ng gata mula mismo sa niyog. Kailangan ko ng katulong at
kasama ko ngayon ang mga Habibis. Ano, malalakas ba tayo? Kaya. Laban. Sinong magaling sa pagkukudkod? Si Happy David. Ako yung nilaban niya. Nilaban na lang Oo, kanya si Ate binolunteer. David. Okay, so ang challenge natin ngayon ay gumawa ng gata, magkudkod ng niyog para makakuha ng kakang gata. Okay, kaya natin to, Happy David. Kakayanin. Kakayanin! Let's do it! 3 minutes daw magkukudkod tayo. Ready and go! First time ko tong gawin. Hindi ako marunong. Meron ng machine, pero dito, manual tayo. May nakukuha ka ba? Meron. Ayan oo. Meron na. O, di ba? Bukayo. Mali pala yun. Ay! Ganyan. Oo nga eh, parang sanay na sanay. First time ko itong gawin. Ano ba? Oh my gosh, baka lumabas yung ano, yung parang brown. May brown ah. Hindi lang ulam ang pinasasarap ng gata. Dahil ang mga paborito nating merienda, mas magiging malinamnam dahil sa gata. Para sa ating food trip ngayong gabi, makakasama natin ang kapuso actor na si Mikoy Morales. Papaalam po sana ako, pwede ko kayong issue. Kilala si Mikoy bilang si Roxy sa kapuso sitcom na Pepito Manaloto. Bali, nakain na lang tayo sa labas. At si Bokyo sa fantasy series na Lolong. Hindi ako kailangan nitong dayo na to. Sige. Pero bago ang tikiman, sasalang muna si Mikoy sa pagkayod at pagpiga ng gata. So ngayon tuturuan tayo ni Mama Nor, ito si Mama Nor mismo. Turuan niya tayo kung paano nila pinoprocess yung nyog para maging gata. Medyo nakakatakot siyang gawin. So si Mama Nor na yung gagawa ng pagkayod at papakita niya sa atin kung paano. Sige po. Ilalagay po sa net bago Ilalagay sa pigain. net. Okay, bago natin pigain. Ayan na. Tumutulo na yung katas. Tapos, dito siya dumidiretso. Nasasangla siya para yung mga ibang buo-buo pa. May iwan siya dyan. Tapos dito yung mismong liquid na lumalabas. Ito yung nyog na kinayod kanina para makakuha ka ng ganito karaming katas. Tapos, saka natin gagawin katas. Para sa ating dessert, ang paborito ng marami, ginataang bilo-bilo. Pero level up itong recipe na ito dahil hindi lang basta-basta bilo-bilo ang kanilang sangkap. Ano yung special sa bilo-bilo natin, Mama Nor? Ang special na sa bilo-bilo namin ay ito pong yung bilog na nilagyan po namin ng twist na dalawang flavor po. Ito po ay makapuno. Ito naman po ay ubi cheese. So may laman siya May talaga, laman no? po sa loob. Ah, Aba, mukhang masarap yan ah. Simulan na ang pagluluto. Una munang gagawin ang special bilo-bilo with filling. Paghahaluin lang ang glutinous rice flour, asukal, tubig, at flavorings. hindi lalahatin yun. Hanggat sa makuha yung texture na gusto natin dun sa bilo-bilo. Ah. Kapag tila naging dough na ito, pwede nang palamanan ng keso at makapuno. Tignan natin kung tama na yung sukat ng bilog natin. Ayan! Yeah! Ano naisipan nyo, bakit nyo biglang gustong lagyan ng laman yung mga bilo-bilo nyo? Ng Para feeling? naman po maiba yung panlasa ng mga Pinoy. Lalo na po yung mga kabataan natin. Oo. Di ba po, hindi na po nila halos pinapansin yung mga pagkaing Pinoy natin. Magugulat sila, opo. Na ganon. So ngayon, tapos na tayo magbilog-bilog. Ang gagawin natin sa bilo-bilong binilog-bilog. Kaya pala bilo-bilog. May wala naisip. Dahil ilalagay na natin siya, lulutuin na natin yung gata. Kasi nga ginata ang bilo-bilo, di ba? So, yun na yung gagawin ni Mama Nor ngayon. Let's go, Mama Nor! Take it away! Ito po yung ating purong gata. Ooh! Yan. Lalagyan ito ng tubig, pandan syrup, vanilla, pandan leaves, asukal na puti, at sago.
Pakukuluin lang saglit. Sunod na ilalagay ang gabi at kamoteng kahoy. Kapag kumulo at lumambot na ang kamoteng kahoy at gabi, ilalagay na ang saging na saba, ube, at kamoteng baging. Ang dami palang sahog dito. Sulit na sulit, oh. Wala pa yung bilo-bilo dyan. Wala pa po yung Wala bilog-bilog pa. na may twist. Ayan. Oo. Sunod nang ilalagay ang bida na bilo-bilo with fillings. Ilalagay na rin ang tinunaw na glutinous rice flour sa tubig. Pagkatapos, ilagay na ang langka at maya-maya, luto na ang ating ginataang bilo-bilo. Una kong titikman ay yung ube na bilo-bilo na merong filling na cheese. Tingnan natin. Medyo mainit. Okay. Parang oh. Yun, yung cheese. Yung texture ng bilo-bilo, hindi siya hindi siya mahirap nguyain. Kasi, feeling ko dahil nga may space sa loob for the filling. Tapos yung filling naman, dahil cheese yung laman ng kinain ko ube, medyo nag-melt siya. So parang sasabog siya talaga sa loob ng bibig mo pag kinagat mo siya. Ang sarap nun. So yun, bago ko ubusin to at tikman pa yung ibang sahog, ngayon pa lang, pasadong-pasado na siya sa akin. Dahil sa gata at sa bilo-bilo, doon pa lang solve na ako. Gata sa ulam? Check! Gata sa dessert? Check na check! Gata sa lasagna? Pwede kaya? Hi guys! Andito tayo ngayon kasama si Chef Be. Dahil ngayon, tuturuan niya ako kung paano gumawa ng specialty nila na lasagna. Pero, may twist din yung lasagna nila. Para sa ating laing lasagna, una munang gagawin ang laing na filling nito. Paghahaluin ang ikalawang piga ng niyog at mga pampalasa. Ilalagay na rin ang ginamos at tinapa flakes. Hintayin lang itong kumulo. 10 taon nang nasa food business si Be. Pero ang kanyang laing lasagna taong 2020 lang niya ipinatikim sa kanyang customers. Pingin ang kanin. Ulamin ko na yan diretso, hindi ko na hintayin yung lasagna. Joke lang. na natin. Let's go. Oh. Ayan na. Gabi leaves. Gabi leaves. Yan, talagyan na natin So itong gabi leaves ba na yan ay Concepcion o Eigenman? Hihintayin lang kumulo hanggang sa matuyo ang sabaw nito. One of my favorite dish talaga. Laing next to Bicol Express. It's laing. Like, kaya ko siyang ulamin araw-araw. Pagkatapos ng ilang minuto at nabawasan na ang sabaw ng laing, ilalagay na ang kakang gata. Patutuyuin natin siya. Pamamantikain natin siya. Okay. Yun. Maya-maya, luto na ang laing at ready ito for layering sa lasagna. Kami, paborito namin yung lasagna at paborito rin namin yung laing. Yung laing. So naisip ko, Pagsamahin. bakit kaya? So trinay ko lang. Sunod nang ile-layer ang laing at ang bechamel sauce. Ibibake ito sa oven sa loob ng 45 minutes hanggang 1 hour. Pagkatapos ito, tikiman time na! Laing lasagna, patok kaya sa panlasa? First time ko to. So, let's see. May gata ka na maanghang na gulay. Tapos meron ka pang white sauce na creamy. And then, all in that isang buong lasagna mo nilagay. So, sa akin, super pasada to with super duper flying colors. Kumusta naman sa'yo dyan, Miss Cara? Kakaibang fusion dish ito ha. Lasagna, so Italian. Pero ang palaman ay laing. Kasi may gabi talaga. Pero may cheese sa taas, tapos meron siyang pasta. As in, may lasagna. Wow. Nakakapanibago siya, pero kung mahilig ka sa cream at mahilig ka sa gata, magugustuhan mo to. Yeah.
Ang online content creators at magpartner na sina hubbies David and Rai, mahilig magluto at mag-food trip. Patok sa followers ang mga niluluto nilang pagkain. Pero ngayong gabi, hindi lang sila magluluto at kakain. Dahil kasama si hubby David, kumasa kami sa Kayo Challenge ngayong gabi. Oh my God. Ay! May lumabas na ng mga brown. Pwede ba yan? Ayun sa coconut talaga? Oo, teka, wait. Sa loob ng 3 minuto, paramihan ng makakayod na niyog. Sino kaya ang mananalo? Wow, kinakarir! Imagine nung unang panahon, Oo. na wala pang mga machine, tapos ikaw talaga magkakayod ng mga coconut mo, ng nyog mo. Correct. Parang sure winner ka na dyan, Cara. Grabe! Ay, may timbangan talaga kami. Time's up! Timbangin na yan! O, game. Ikaw, timbangin mo yung sa'yo. Ayan. Pino nung sa akin, no? Wow! Wow. 695. 695 grams. Ako naman. Wow! Ilan? Grabe! May natapon kasi Miss Cara yun. 691 grams. Ang nagwagi, ang champion sa kudkuran. Happy David! Okay, so tapos na tayo sa kudkuran. Pagsamahin na lang natin itong mga kinudkud natin. Tapos, ipag-challenge naman natin itong si Habi, Habi Rai. Si Habi Rai. Oo, magkukudkud din. Hindi, magluluto. Ano iluluto natin? Ginataang munggo with pata. Social! Tuwing Friday, Munggo Day! Pero i-level up natin ang munggo at lagyan natin ng gata. Ituturo sa atin yan ni Habi Rai. Hi, Rai! Sarah. Good Alright, morning. so lalagyan natin ng gata, yung yung ginisang munggo. Ayan. Lagyan na natin dito. Una munang palalambutin ang pata. Pagkukuluan nito sa sibuyas, laurel, asin at paminta. Palalambutin ito sa pressure cooker sa loob ng 20 minutes. Pagkatapos ng 20 minuto, malambot na ang ating pata. Itatabi muna ito at sunod na maggigisa ng munggo. Kayo rin ba ng partner mo, tuwing Friday, Munggo Day? Yes, madalas. Munggo day, tapos may kasamang galunggong. Yun ang perfect match. Oo nga. Una munang igigisa ang bawang. Sunod na igigisa ang sibuyas, luya, kamatis at pinalambot na pata. Isasangkutsa lang ito. Ito, bakit parang may kulay? Usually, Yes. may parang cream or Ang ginawa ko kasi, Miss Cara, dun sa kinayod natin na coconut, gata, oo. yung pangalawang gata, yun ang ginamit ko para palambutin. Di ibig sabihin naka-incorporate na dun sa munggo yung lasa, ng Lasa gata. Yes, exactly. Ay, panalo. At saka ilalagay ang pinalambot na munggo. Ihahalo na rin ang broth o pinagkuluan ng pata. Pakukuluan lang ito. At saka titimplahan ng patis at paminta. Ilalagay na rin ang tanglad. Hintayin lang itong kumulo ulit bago ilagay ang kakang gata. Ito na yung legal wife talaga. Ito na talaga ang legal. Hindi na to yung mistress. Ikalawa, hindi siya number 2. Oo. Si number 1 na Si to. number 1 na to. Yes. Ito na yung malapot So, talaga. Yes, ito yung malapot. Lagyan na natin. Muli itong pakukuluan sa loob ng ilang minuto. Ayan, pag ready na siya, Miss Cara. Oy, ang lapot. Diba? Ayan, after a few minutes, yan, lumapot na siya. Mas lumapot siya. Panalo. Yan. Dahon ng ampalaya. Oo. So, sa mga ampalaya, alam nyo na.
Grabe, sobrang rich nung sabaw. Dahil doon sa napakuluan na talaga ng bonggang-bongga yung munggo, tapos at the same time, yung creaminess pa ng pata. Super lambot naman itong pata na to. Wow! Ang sarap. Ang sarap. Super lambot ng karne. Yun pa lang talagang panalong-panalo na. Tapos, yung munggo, nadadagdagan siya ng flavor. Kasi ang creamy niya, pero hindi siya nakakasawa kasi meron siyang tanglad. Parang mabango. Minsan kasi yung gata parang may umay factor siya, di ba? Pero ito wala. Walang umay factor. Kasi yung tanglad, it makes a difference. Panalo. You can never go wrong with gata. Bukod sa mga putahing nakasanayan na nating iluto sa gata, may iba pang mga lutuin na kaya pang palinamnamin ito. Wow! Ang sarap. Hanggang sa susunod nating kwentuhan at salo-salo, ako po si Cara David at ito ang Pinasarap. Linamnam overload ito.